Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon mga kapatid. Sisimulan na natin ang panghapong sesyon sa pamamagitan ng musika. Kaya pakisuyong maupo na kayo at masiyahan sa ating musika.
Pakisuyong tumayo at sama-sama nating awitin ang bilang 49 na may pamagat na pinasasaya ang puso ni Jehova. Muli, awit bilang 49. Pakisuyong maupo na kayo. Talagang nakapagpapatibay, marinig ang karanasan ng mga nagsisikap ng husto
sa paglilingkod kay Jehova. May pagkakataon tayo ngayon na marinig ang ilan sa ating mga kasirkuto na matagumpay sa pagdaraos ng progresibong pag-aaral sa Biblia gamit ang aklat na Masayang Buhay Magpakailanman. Makinig tayo habang ini-interview ni Brother Jim Russell Gonzales mula sa Nara Congregation ang ating mga kapatid. Noong 2021, masayang-masaya tayo gamitin ang Masayang Buhay Magpakailanman. Talagang tumulong ito para malaman natin yung saloobin, pati na yung pananaw ng mga Bible study natin. Hindi ba napakalaking bagay din ito para mas sumulong sila sa bautismo? Pero bakit natin kailangan na patuloy silang tulungan sa espiritual? Tingnan natin ang sagot ni Jesus sa ulat ng Mateo, Kabanata 28, talata 19 at 20. Tingnan natin yung mga susing salita kung bakit dapat nating hindi lang basta magturo, kundi patuloy na humayo at gumawa ng mga alagad. Mateo, Kabanata 28, 19 at 20. Nariyan na ba kayo? Ganito ang binabanggit. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo, at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Kaya, bakit natin kailangang humayo at gumawa ng mga alagad? Sa talata 20, binanggit yung mga salita na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya maliwanag, utos ito mula mismo sa ating Panginoong Hesus. At bilang mga Kristiyano, kailangan natin itong sundin. Pero bakit natin ito gagawin? Ang sagot, gusto kasi ng ating Panginoong Hesus na mas dumami pa ang mangangaral ng kaharian. Gusto rin niya na yung mga Bible study natin, mas magkaroon sila ng napakagandang pag-asa sa hinaharap. Kaya hindi ba laking pasasalamat natin sa Diyos na Yehova sa paglalaan niya ng napakagandang aklat? Na-enjoy nating lahat yung features nito. Ang mga seksyon na subukan ito, may nagsasabi, gayon din yung tingnan din. Talagang tumulong iyon para malaman natin yung niloloob ng ating mga Bible study, gayon din mas makilala nila yung tapat na mga naglilingkod sa Diyos, at bilang panghuli, mas magtiwala sila sa Diyos na Yehova. Gusto pa nating mapahusay iyon, hindi ba? Yung ating paraan ng pagtuturo. Kaya matututo tayo sa magagandang karanasan ng ating mga kapatid. Interviewin natin ngayon sina Sister Raquel Gonzales mula sa San Roque Congregation, gayon din si Sister Beverly Sarmiento mula naman sa Bagong Barrio Congregation. Unahin natin si Sister Raquel Gonzales. Sister Gonzales, pwede mo kaming kwentuhan ng hamon na napaharap sa'yo habang binagba-Bible study ka? Sa umpisa, hindi ganun kadesidido na mag-aral siya. At parang pinagbibigyan lang niya kami. Tapos, hindi rin siya kasal dun sa asawa niya. Ganun din, meron silang altar o imahen sa bahay at hirap siya na alisin ito dahil mahal yung pagkakabili nila dito. At isa pa yung takot sa pamilya na mapaiba. Marami palang hamon yung napaharap sa kanya. Mahal din yung pagkakabili niya doon sa rebulto. Pero paano mo siya tinulungan na isabuhay yung mga natututuhan niya? Napakalaking tulong yung aklat natin na Masayang Buhay Magpakailanman. Doon sa subukan ito at tingnan din, nagkaroon siya ng unti-unting pagbabago sa kanyang buhay. Doon sa Aralin 9, sa tingnan din, merong tanong doon na dapat ba akong manalangin sa mga santo? Tinalakay namin iyon at alam ko na nireview pa rin niya yon pagkatapos. At nakakatuwa, isang pagkakataon, nung bumalik kami sa bahay nila, wala na yung imahen. Mahusay. Kahit Bible study pa lang siya, nagsasakripisyo na siya. Pero Sister Gonzales, paano mo naman siya tinulungan
na mas makilala pa yung tapat na mga naglilingkod sa Diyos na Jehovah? Sa panahon ng pag-aaral namin, sinisikap ko na iba't ibang kapatid yung makasama sa kanya. Mga may edad, mga kabataan, at dahil doon, naging close agad siya sa kanila. Kaya regular siyang dumalo sa mga pulong. Pero nung una, talagang mahiyain siya. At katunayan, pagkatapos ng pulong, lumalabas agad sila. Pero dahil pala kaibigan yung mga kapatid, naging panatag na rin siya. At ang totoo niyan, nakakapagkomento na rin siya sa ating spiritual gems at Watchtower. Magagandang resulta. Ano naman yung mga pagpapala na ibinigay sa iyo ni Jehovah, pati na dun sa Bible study mo? Masaya kami dahil ngayon nakapagpa-enroll na siya sa ating life and ministry. At ikinasal na rin sila nung kanyang ini-study ring mister. At ngayon nga meron silang family reunion. Pero nandito sila ngayon na mag-anak at kasama natin sa asambleyang ito. Salamat. Mahusay na pagsisikap iyan. Salamat din sa Bible study mo. Interviewin naman natin ngayon si Sister Beverly Sarmiento. Sister Beverly, pwede mo rin ba kaming kwentuhan ng problema na napaharap sa iyo, pati na sa Bible study mo? Ang mga hamon nga na napaharap sa Bible study ko ay sa panahon ay pinatitigil siya ng kanyang nanay sa pagba-Bible study. Naging hamon din yung nais niyang mapaiba sa mahalagang okasyon ng kanilang pamilya gaya ng pagse-celebrate ng birthday. Gusto niyang dumalo sa pagpupulong pero naging hamon yung kanyang trabaho dahil nahihiya siyang magpaalam sa kanyang pinapasukan. At dahil nga sa kanyang pagiging mahiyain, nahihiya siyang ibahagi sa iba yung kanyang mga natuhan sa Biblia. Ang dami ding hamon. Nag-iisa siyang nagba-Bible study tapos pinapatigil pa siya ng nanay niya. Paano mo siya tinulungan na isabuhay yung mga natututuhan niya? Malaking tulong sa amin yung aklat na Masayang Buhay Magpakailanman. Halimbawa, yung Aralin 10, may kinalaman yon sa pagdalo sa ating mga pagpupulong. Tinalakay namin yung seksyon na may nagsasabi. Tinalakay ko sa kanya yung tanong doon na halimbawa, anong teksto o halimbawa mula sa Biblia ang nagpapakita na talagang gusto ni Jehovah na tayo ay magpulong. Pinag-usapan namin ang Hebreo 10:24-25 at ipinakita ko sa kanya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malapit at mabuting kaugnayan sa Diyos ni Jehovah at ito ay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pulong at pakikisama sa mga kapatid. Nakakatuwa naman at kinapit niya ang mungkahi sa subukan nito. Nagpaalam siya karakaraka sa kanyang pinapasukan, kaya naman regular siyang nakadalo sa ating mga pagpupulong. Salamat. Sabi mo, mahiyain siya pero nakapagpaalam siya agad. Ano naman yung mga pagpapala sa ni Jehovah, pati na sa Bible study mo, Sister Sarmiento? Nakakatuwa nga at nitong mga nakakaraang buwan, 2 beses na siyang nagkaroon ng bahagi sa ating life and ministry. Gayon din ay kasama na niyang nagba-Bible study ang kanyang ate at ngayong assembly, kapiling natin silang dalawa. Maraming salamat. Maraming salamat sa magagandang karanasan. Talagang nakita natin na napaka-epektibo ng paggamit ng aklat na Masayang Buhay Magpakailanman. Hindi ba nakita natin na kung gagawin natin ito, magtataglay din tayo ng kagalakan kagaya nila. Lubusan nilang ginamit ang mga features nito. Halimbawa na, yung seksyon na subukang ito, ginamit nila iyon para tulungan yung Bible study nila na magkaroon ng unti-unting pagbabago. At hindi ba nakatulong din iyon para magkaroon sila ng mga tunguhin? Isa pa, yung tingnan din. Napakalaking bagay din nito para maging daan para makita ng mga Bible study natin yung mga katangian ng Diyos na Jehovah. Kinaibigan nila ito at tinulungan nila sila na makilala pa ng higit ang mga kapatid. Kaya ano ang gusto natin gawin? Gusto natin na gamitin din ng higit pa ang mga features ng Masayang Buhay Magpakailanman. Kung gagawin natin ito, magiging masaya tayo. Masusunod natin ang utos ni Jesus na humayo, gumawa ng mga alagad na umaasa na mababautismohan sila. At mapapasaya natin ang ating Diyos ang nagbibigay ng masayang buhay magpakailanman. Salamat, Brother Gonzales.
sa nakapagpapatibay na interview iyon. Paano natin may papakita na kumikilos tayo kaayon ng layunin ni Jehovah? Sasagutin iyan sa susunod na symposium na may 3 bahagi. Ipapakilala ng bawat tagapagsalita ang susunod sa kanya. Tawagin natin ngayon si Brother Arvin Messina mula sa San Agustin Congregation para iharap ang unang bahagi ng symposium na may pamagat na pinapasaya nila ang puso ni Jehovah, mga kabataan. Katulad ng tema ng assembly na ito, pumasok sa kapahingahan ng Diyos. Natutuhan natin na makakapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos kung patuloy tayong kikilos kaayon ng layunin niya. At kapag ginawa natin ito, gaya ng binanggit ng Kawikaan 27:11, napapasaya natin ang puso ng Diyos na Jehovah. Kaya talakayin natin sa symposium na ito kung paano mapapasaya si Jehovah ng 3 grupo. Una, ang mga kabataan. Ikalawa, mga sister. At ikatlo, ang mga may edad. Dumako muna tayo sa una, mga kabataan. Kung isa kang kabataang saksi, pakisuyo, patuloy na magpahubog sa Diyos na Jehovah. Bakit kaya? At ano kaya yung pagpapala kung gagawin mo ito? Tingnan natin ang binabanggit mismo ng Biblia sa bagay na yan. Tingnan natin ang binabanggit ng Roma, Kabanata 12, ang talata ay 2. Roma, Kabanata 12, talatang 2. Kung narinig na kayo mga kabataan, ganito ang sabi. At huwag na kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kaloob ng Diyos. Kaya napansin ba ninyo sa huling bahagi ng teksto yung mga pagpapala na makukuha ninyo kung gagawin niyo ito? Oo, malalaman nyo kung ano yung mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos para sa inyo. Tunay nga na pagpapala ang hatid nito. Pero kung halimbawa mga kabataan, hindi kayo patuloy na magpahubog sa Diyos na Jehovah, meron kayang iba na uhuhubog sa inyo. Ang sagot ay oo. Gaya ng binanggit sa unang bahagi, huhubugin kayo ni Satanas at ng sistemang ito. Kaya kung hindi kayo patuloy na magpapahubog kay Jehovah, si Satanas ang uhubog sa inyo. Kaya sa pagkakataong ito, ano ba yung sinisikap talaga ni Satanas? Sinisikap ni Satanas na impluwensyahan kayo ng mga ugali at sa loobin ng mundong ito. Ano ba yung pinaka-epektibong paraan na ginagamit niya sa ngayon para mahuli niya kayo? Yan ay sa pamagitan ng social media at sa pamagitan ng mga libangan. Ano ba yung panganib na nakapaloob dito kung hindi kayo mag-iingat? Ito man ay libangan na online games o physical na libangan. Nandyan yung kasikatan, nandyan yung dobleng pamumuhay, nandyan yung karahasan, kasakiman, sexual na immoralidad, homosexualidad, at espiritismo. Mga bagay na ayaw ni Jehovah, mga bagay na kinapopuotan niya. Kaya bilang paghahalimbawa, isipin natin nahihirapan ka sa isang subject, halimbawa sa math. At naisip mo na para humusay ka dito, magpapatutor ka. Ang tanong, kanino ka kaya magpapatutor? Sa isang math teacher o sa isang taong nagmamarunong lang? Tsak na alam natin ang sagot. Magpapaturo tayo sa math teacher kasi alam natin na matutulungan niya tayo na mag-improve sa subject na iyon. Sa katulad na sitwasyon, ganyan din ang Diyos na Jehovah. Siya ay para ng math teacher. Bilang marunong sa lahat, alam niya yung mga bagay na dapat mong malaman at tiyak na ikaw ay makikinabang dito. Kaya kung magpapahubog ka kay Jehovah, alam mo ba na mapapasaya mo ang Diyos na Jehovah? At hindi lang yan, magiging masaya ka rin sa pagdilingkuran sa Kanya. Kaya mahal namin mga kabataan, lagi niyong tandaan, mahal kayo ni Jehovah at kailangan kayo ng kongregasyon. Napakaraming bukas na pribileyo ang naghihintay para sa inyo. Nandyan yung paglilingkod sa tahanang Bethel. Andyan din yung pagboboluntaryo sa pagtatayo at pagmamantili ng Kingdom Hall at mga gusaling pasilidad ng sangay. Nandyan din yung pagiging regular pioneer na kung saan hahanapin nyo ang mga tupa na wastong nakaayon at marami pang iba. Kaya kung magpapagamit kayo kay Jehovah, matutulungan kayo nito na sumulong sa espiritual. Pero baka maisip ninyo, ano ba kaya yung pwede mong gawin para mas mapasaya mo pa ang Diyos na Jehovah? Napakagandang tanong niyan. Ang isang paraan na pwede mong gawin ay sa pamagitan ng
pagpapatunay sa sarili mo na totoo yung mga turo ng Biblia. Posible ba ng isang lingkod ni Jehovah na kabataan ay magkaroon ng pagdududa sa mga turo ng Biblia? Oo naman. At marami na ang experience tungkol dyan. Kaya ano yung dapat mong gawin para maiwasan mo yung pagdududa sa mga turo ng Biblia? Ang mungkahi na ibinibigay sa inyong mga kabataan ay sa pamagitan ng pagre-research. Oo, manaliksik kayo. At kung mananaliksik kayo, paano kaya nito kayo matutulungan? At saan kayo nito matutulungan? Tingnan natin yung binabanggit ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 2, talatang 10 at 11. Kawikaan, Kabanata 2, talatang 10 at 11. Ang sabi, kapag ang karunungan ay pumasok sa puso mo at ang kaalaman ay naging kasiyasiya para sa iyo, babantayan ka ng iyong kakaya mag-isip at iingatan ka ng kaunawaan. Napansin ba ninyo yung pagpapala kung magre-research kayo, mga kabataan? Magkakaroon kayo ng kaalaman sa Biblia. Magiging marunong kayo at magkakaroon kayo ng kaunawaan na siyang magagamit ninyo sa pagkakataong kailanganin ninyo ito. At saan kayo nito may iwas? Kaya nang binanggit sa huling bahagi ng 12, mula sa nagsasalita ng pilipit na mga bagay. Dahil mga kabataan, karamihan sa inyo, mga estudyante, nandyan yung filosofiya ng tao na kung saan kinukwestiyon nila yung pag-iral ng Diyos, maging ang paglalang pa nga. Pinipilit nila ang ebolusyon. Kaya kung meron kayong kaunawaan tungkol dito, alam ninyo kung paano ninyo ito masasagot. Ano pa yung pwede nyong gawin, mga kabataan, para mas lumalim pa yung inyong kaalaman? Pwede kayong gumawa ng isang study project. Ano yung pwede nyo maging paksa? Pwede nyo maging paksa yung mga hula sa Biblia o kaya katumpakan ng Biblia pagdating sa science, sa history at sa arkeolohiya. At makikita ninyo, makikinabang talaga kayo. May isang tip na gusto naming ibigay sa inyo, mga kabataan. Pwede nyo maging paksa yung Genesis 3:15. Ang pinakaunang hula sa Biblia na mismong si Jehovah ang nagsabi. Pwede kayong gumawa ng timeline at tingnan ninyo kung paano nauugnay ang hulang ito sa mga hulang natupad sa Biblia, natutupad sa panahon natin at matutupad sa malapit na hinaharap. Makikita ninyo, siyak na mamamangha kayo sa matutuklasan ninyo. Siyempre si Jehovah gusto niya na maging exciting inyong pag-aaral. Kaya naglaan siya ng mga pantulong sa pag-aaral. Nandiyan yung ating website na jw.org, JW Library App, Watchtower Library, at Watchtower Online Library. Kaya pag ginawa ninyo ito, sigurado, titibay ang inyong pagtitiwala sa turo ng Biblia at maiiwasan ninyo ang pagdududa. At syempre, ang isa pang paraan para mapasaya nyo ang Diyos na Jehovah ay sa pamamagitan ng pagpili ng kaibigan. Pagpili ng kaibigan na tutulong sa inyo na mapanatili ang pagkakakilala ninyo bilang isang tunay na Kristiyano. Sino kaya yung mga pwede nyo maging kaibigan? Sila ba yung kagaya lang nyo ng edad o kapareho nyo ng hilig? Pwede naman. Pero pinasisigla kayo, mga kabataan, na makipagkaibigan sa iba't ibang uri ng tao. Sila man ay mas matanda o mas bata sa inyo. Tandaan, mga kabataan, ang espiritual na pagkamay gulang ay hindi nakadepende sa edad, kundi nakadepende ito sa malapit na kaugnayan ng isa sa Diyos na Jehovah. Ano ba yung pwede nyong isipin? Pwede kayo magbulay-bulay. Sino kaya sa mga kapatid sa kongregasyon ang pwede kong maging kaibigan? Kaya pwede nyong bulay-bulayin yung tanong na iyan. At higit pa dyan, gusto rin naman ng Diyos na Jehovah na lahat ng natututuhan ninyo ay magamit ninyo upang makapagpatotoo kayo sa pamamagitan ng inyong paggawi. Gusto ni Jehovah na makita rin ng mga tao yung epekto sa inyo nung natututuhan nyo sa Biblia. At di rin habang panahon na yung natutuhan ninyo, isa inyo lang. Gusto ni Jehovah na ibahagi nyo yan sa mga tao. At pwedeng ninyo itong gawin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng inyong mga paniniwala sa school at siyempre sa ministeryo. At kapag ginawa nyo ang mga ito, siyak na mas mapapasaya nyo ang Diyos na Jehovah. Kaya sa pagkakataong ito, ating interviewin ang isang bautisadong sister, si Sister Aliana May Cruz mula sa San Agustin Congregation at si Sister Jade Sarmiento mula sa San Roque Congregation. Meron tayong ilang mga tanong sa kanila. Pero bago yung pinakatanong, tanong ko lang sa inyong dalawa, kailan ba kayo nabautismuhan? October 5, 2019 po. October 5, 2019 po. Aba,
Sabay pala kayo nabautismohan. Salamat. Pero ito na yung pinakatanong. Ikaw muna, Sister Jade. Bakit gusto mong mapasaya si Jehovah at bakit hindi yun laging madaling gawin? Mahal ko po kasi ang Diyos na Jehovah, kaya gusto ko po siyang mapasaya. Napakarami niya pong inilaan sa atin at dahil po doon ay damang-dama ko ang pag-ibig niya sa atin. Kaya po napaisip po ako dun sa teksto sa awit 116:12 na ano kaya yung maigaganti ko kay Jehovah sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa atin. Kaya po nagpasya po ako na paglingkuran siya habang buhay, nag-alay at nagpabautismo. At hindi nga po iyon naging madali, lalo na po sa school, kasi kasama ko po yung mga kaklase ko na nagbumura. Pinapressure po nila ako na magsalita gaya nila. At alam niyo po, minsan sinabi pa po nila na ako na lang daw yung inosente sa section namin dahil ako na lang ang hindi gumagamit ng masasakit at masasamang salita. At hindi naman daw po iyon malalaman ng mga magulang ko. Pero alam ko po na nakikita ako ni Jehovah. Ayan, salamat sa sagot mo. No? Ito agad yung karugtong na tanong. Kahit may mga hamon, ano yung ginawa mo para mapasaya si Jehovah at paano ka nakinabang? Una po, na nalangin po ako sa Diyos na Jehovah na tulungan niya po ako paglabanan yung pressure na magsalita ng masama. Sa halip po na makipagkaibigan sa mga classmates ko, regular po akong dumalo sa mga pagpupulong natin. Binawasan ko din po yung panahon ko sa group chats ng mga kaklase ko at dinagdagan ko naman po yung panahon ko sa ministry. Sa katunayan po, nag-apply po ako bilang Continuous Auxiliary Pioneer. Ang dami nga pong pakinabang. Una po, lalong tumibay yung kaugnayan ko kay Jehovah. Kasi nakita ko po na tinutulungan niya akong paglabanan yung pressure. At naging totoo po sa akin si Jehovah. Nagkaroon din po ako ng mga tunay na kaibigan sa kongregasyon na umiibig at nagsisikap na pasayahin si Jehovah. At isang pagpapala din po na ma-study ang isa sa mga kaklase ko. Salamat sa iyong karanasan, Sister Jade. Ikaw naman ngayon, Sister Aliana. Bakit gusto mo mapasaya si Jehovah at bakit hindi yun lagi madaling gawin? Dahil lumaki po ako sa pamilyang hindi saksi, naranasan ko po yung buhay na hindi sinasaalang-alang yung pamantayan ni Jehovah. Kaya kapag kino-compare ko po yung buhay ko noon na hindi ko pa siya kilala, kaysa ngayon na mahal ko na siya, mas naging masaya at makabuluhan po yung buhay ko. At personal ko din pong nararamdaman yung pag-ibig at pagpapala ni Jehovah. Kaya gusto ko po siyang mapasaya. Pero bilang kabataan, hamon po yung pressure na kumuha ng mas mataas na edukasyon at nag-aalala rin po ako kapag naisip ko, anong gagawin ko sa buhay ko ngayon? Kaya kailangan ko po talagang maging matalino sa paggawa ng desisyon kasi lahat po ng ito maka-apekto sa future ko. Salamat. Kahit may mga hamon, ano yung ginawa mo para mapasaya si Jehovah at paano ka nakinabang? Last year po, dahil sa lakas at pagnanais na binigay ni Jehovah, napagdesisyonan ko pong mag-apply bilang regular pioneer. Pero kasabay po nito, biglang nag-start din po yung face-to-face classes. Kaya inayos ko po ulit yung schedule ko para tuloy pa rin yung pioneering. Pero dahil mas malaki po yung panahon na ginugugol ko sa university, mas malaki rin po yung chance na ma-impluensyahan ako nito. Kaya sa tulong po ng prinsipyo sa Kawikaan 22:3, nakagawa po ulit ako ng desisyon na alam ko pong mapapasaya ko si Jehovah. Nag-drop po ako sa college at imbis na 4 years course, kumuha na lang po ako ng 4 months vocational course. Kaya ngayon po, mas marami na po yung time ko sa paglilingkod ko kay Jehovah at maraming pribileyo rin po yung naging bukas para sa akin. Isa na po dito yung nakapag-aral po ako sa PSS this year at nakabahagi po sa gawaing pagtatayo sa aming bagong Kingdom Hall. At kung noon po, nag-aalala ako sa mga gagawin kong desisyon, ngayon, proud po ako kasi alam ko na papasaya ko si Jehovah. Kaya totoong-totoo po sa akin yung nasa awit 34:8 na tikman ninyo at tingnan na si Jehovah ay mabuti. Maraming salamat sa inyong mahal namin mga kabataan sa napausay ninyong karanasan. Kaya mga kabataan, alam namin na nakikita ninyo yung saya ng sanibutang ito. Pero tandaan ninyo, yung sayang ito, pansamantala lang. Pero si Jehovah, siya ay maglalaan sa inyo ng permanenteng kaligayahan sa hinaharap. Kaya kung susundin mo si Jehovah, magkakaroon ka ng malinis na konsensya, magkakaroon ka ng payapang isipan, at kung napapasaya mo siya ngayon, mapapasaya mo rin siya sa malapit na hinaharap. Gano'ng katagal? Magpakailanman.
Kaya mahal namin mga kabataan, patuloy nawang magpahubog sa Diyos na Jehova at patuloy nawa ninyong pasayahin ang puso niya. Makinig naman tayo ngayon kay Brother Jadiel Gonzales ng San Roque Congregation habang tinatalakay niya sa atin ang susunod na bahagi ng symposium na ito. Pinapasaya nila ang puso ni Jehova, mga sister. Mas mahinang sisidlan, ilaw ng tahanan, at isang katuwang. Kapag naririnig natin ang mga salitang iyan, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Oo, mga babae, mga sister. Kaya mahal naming mga sister, para sa inyo ang bahaging ito. Sa Biblia, madalas banggitin ang masisipag na mga sister. Noong panahon ng ating Panginoong Jesus, naging magandang halimbawa sa atin sina Maria Magdalena, Juana, Susana, at marami pang iba. Sa diwa ng Lucas, Kabanata 8, Kabanata 8, Talatang 3, binanggit nila na binigay pa nga nila ang kanilang buong pag-aari para lang paglingkuran ng ating Panginoong Jesus. Sang-ayon sa ulat, ginamit nila yung sarili nilang pag-aari para bilhin yung mga pangangailangan ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad. At talagang napakalaki ng naitulong nila para magawa ni Jesus ang kanyang atas dito noon sa lupa. Pinakita rin ni Apostol Pablo ang pagpapahalaga niya sa mga Kristiyanong babae. Sa diwa ng Roma, Kabanata 16, Talatang 12, binanggit doon na matyaga silang naglingkod sa Panginoon. Sa pagtatapos pa nga ng liham ni Pablo sa Roma, binanggit ng Roma, Kabanata 16, na partikular na sinabi ni Pablo at binati ang 9 na babae sa kanyang sulat. Ano kayang naramdaman ng mga Kristiyanong babaeng ito? Tiyak na natuwa sila sa pagbati na iyon ni Pablo at pagbibigay sa kanila ng personal na komendasyon. Mula noon hanggang sa panahon natin sa ngayon, talagang nakikiisa ang mga Kristiyanong babae sa layunin ng Diyos na Jehova. Talagang sumusuporta sila sa organisasyon ng Diyos na Jehova. At tiyak, napapasaya nila ang puso ng Diyos na Jehova dahil sila ay tapat at mahuhusay na mga Kristiyanong babae. Kumusta sa ngayon? Paano ginagawa ng mga Kristiyanong babae ang kalooban ng Diyos? Halimbawa, sa loob ng pamilya, mayroong ibinigay na responsibilidad sa kanila ang Diyos na Jehova. Hindi ba humahanga tayo sa mga ina ng tahanan kapag sabay-sabay nilang ginagawa ang mga gawain sa bahay? Hindi ba buhay na patotoo sila sa salitang multitasking? Halimbawa, kapag ang isang ina ng tahanan ay nagluluto ng pagkain sa umaga, hindi ba nagagawa pa niyang magsalang ng labahin sa washing machine? Hindi lang yon, nagagawa pa niyang magwalis ng sahig o di naman kaya magpunas ng lamesa o upuan. Kaya talagang karapat dapat kayo sa komendasyon. Pero kahit naabala ang mga sister sa mga gawaing bahay, hindi nila pinababayaan ang espiritual na mga gawain, lalong higit ang pangangaral ng mabuting balita. Pansinin natin kung paano sila inilarawan ni Haring David sa awit 68:11. Tingnan natin kung gaano kalaki ang binigay na kontribusyon ng mga Kristiyanong babae pagdating sa pangangaral. Awit 68:11. Ang sabi, si Jehova ang nagbibigay ng utos. Ang mga babaeng naghahayag ng mabuting balita ay isang malaking hukbo. Napansin niyo kung paano sila nilarawan ni Haring David? Ang sabi, isang malaking hukbo. Kaya tuwing nagbabahay-bahay o nangangaral tayo, karaniwan na mas marami ang mga sister. At sang-ayon sa ulat, mas maraming mga babae ang dumadalo sa ating mga pagpupulong. Pero syempre, hindi lang sa gawaing pangangaral nakikiisa ang mga Kristiyanong babae. Nakikiisa rin sila sa iba't ibang paraan. Tingnan natin ang sinabi sa unang Pedro, Kabanata 4, Talatang 10. Sa babasahin nating teksto, mababanggit yung salitang kaloob. Sa ibang salin o pananalita, ito ay kakayahan. Kaya kaloob equals kakayahan. Unang Pedro 4:10. Ang sabi, ang kaloob na tinanggap ng bawat isa sa inyo ay gamitin ninyo sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng walang kapantay na kabaitan ng Diyos na ipinapakita sa iba't ibang paraan. Pansinin na binanggit dito na ang kakayahan na ibinigay ng Diyos na Jehova, lalong higit sa mga Kristiyanong babae, ay gamitin para makapaglingkuran sa iba.
At kitang-kita na talagang ginagawa iyan ng mga mahal nating sister ngayon dahil tumutulong sila sa iba't ibang mga atas at pribileyo. Halimbawa na, tumutulong ang mga Kristiyanong sister sa pagtatayo at pagmamantini ng mga gusali o mga pasilidad ng ating mga branch offices. At hindi lang yun, hindi ba humahanga tayo kapag pinapanood natin sa JW Broadcasting yung mga sister na nag-ooperate ng mga bulldozer? Talagang nakakahanga sila. Tumutulong din ang mga sister sa mga foreign language group, pagsasalin ng mga literatura, at nakikibahagi sila sa gawaing pangangaral gaya ng pagpapioneer at pagmimisyonero. Bukas din para sa mga sister ang pribileyo na makapag-aral sa Pioneer Service School, gayon din sa School for Kingdom Evangelizers at maging sa Paaralang Gilead. At talagang napakalaki ng naitutulong ng mga sister na ito. Halimbawa, sa isang karanasan, ang mga sister ay talagang tumutulong din sa mga relief work. Naalala ko yung isang karanasan ng mag-asawa noong pandemic. Habang sila ay pupunta sa mga facilities upang kunin ang mga relief, syempre, ang katulong ni brother ay yung kanyang asawang sister. Imagine ninyo, silang dalawa yung nagbubuhat ng mga kahon-kahong relief para ibigay sa mga kapatid. At kapag napagod na si brother sa maghapong pagbubuhat, si sister ang tumutulong sa kanya sa pagdadrive pa uwi. Kaya talagang napakalaki ng binibigay na suporta ng mga sister na ito, lalong higit sa mga brother na may mga pribileyo. Malaki rin ang naitutulong ng mga sister para maitaguyod ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan sa loob ng kongregasyon. Pwede rin gamitin ng mga elder ang mga makaranasang mga sister para tulungan ang mga kabataang mga sister. Paano? Halimbawa, hinilingan ng mga elder ang isang makaranasang sister na kausapin ang nakababatang sister pagdating sa kanyang estilo ng pananamit. Siyempre pa, kailangan ng makaranasang sister ng lakas ng loob para magawa iyon. Dahil nga sa lakas ng loob, ginawa ng sister yung inatas sa kanya ng elder. Kinausap niya yung isang kabataang sister at sinabi kung ano yung maaaring maging epekto ng estilo ng pananamit sa kanyang sarili at maging sa iba. Kaya talagang napakalaki ng tulong ng mga may edad na o makaranasan naming mga sister. Tandaan, kahit na hindi na ninyo nagagawa ang mga nagagawa ninyo noon, malaki pa rin ang maaari ninyong maitulong sa Diyos na Jehovah at sa kanyang organisasyon. Pero sa kabila na abalang-abala ang mga Kristiyanong babaeng ito, napapaharap pa rin sila sa maraming problema. Pero masaya pa rin sila kahit na ganun. Sa pagkakataon na to, tawagin natin ang dalawang masisigasig na sister para interviewin. Itong mga sister na ito ay napaharap din sa hamon sa pagmiministeryo. Tawagin natin sila Sister Menchi Sarmiento mula sa San Roque Congregation at si Sister Sara Tomas mula sa Siling Bata Congregation. Kumusta, Sister Sarmiento? Anong mga hamon ang napaharap sa iyo para patuluyang makibahagi sa gawaing pagmiministeryo? Sa kasalukuyan po, meron akong isang maliit na anak na palaging kasama at yamang nag-e-enjoy siya sa ministry. Naglingkod kami ng mas madalas. Kaya lang, exposed na siya sa mainit at maulang panahon. Kaya madalas din po na meron siyang ubot-sipon. Kaya naging hamon sa akin yung pagkakasakit ng bata. Isa pa, lumaki kasi siya nung panahon ng pandemic. Kaya medyo naging excited siya sa lahat ng bagay. Naging mausisa po siya kapag kami ay nasa ministry. Mainipin naman, pero malaro kapag kami ay nag-RV study kasi halos lahat ng pinupuntahan ko ay meron ding maliliit na anak gaya ko. Personal kong nasaksiyan yan. Paano o anong mga pagbabago ang ginawa mo para makapag-adjust sa ganong kalagayan? Matapos manalangin, inayos namin yung aming schedule. Sa halip na mag-house to house ng mas madalas, naglaan kami ng isang umaga para sa letter writing. Meron din kaming umaga para mag-RV at study at isang umaga naman sa group witnessing. Meron din kaming isang hapon na paglilingkod na cart witnessing naman kasama yung aking panganay. Isa pa, nagsalit po kami ni Brother Sarmiento ng paglilingkod ng maghapon. Ako yung maghapong maglilingkod sa araw ng Saturday, siya naman kapag Sunday. Sa gayon, natiyak namin na natutupad namin yung unang Korinto 15:58 na palaging maraming ginagawa sa gawain ng Panginoon. Kasabay no, nasasanay namin yung aming mga anak sa daan ni Jehovah. Mahusay na pagpaplano, sister. Paano naman kayo nakinabang sa pagsunod sa tagubili ni Jehovah?
Nakinabang po kami kasi bilang pamilya, masasabi ko na malapit kami sa Diyos na Jehovah. At yamang kasama ko lagi yung aking mga anak sa paglilingkod, mas nakilala ko sila. Marami na kaming pwedeng pag-usapan kapag kami ay umuuwi. At sa gabi, nasasabi naming mag-anak yung mga salita na pagod pero masaya. At bilang magulang, isang kagalakan sa bahagi ko na makasama yung aking pamilya na naglilingkod. Kagaya nung diwa ng ikatlong Juan 4, na wala nang mas makapagpapasaya pa sa akin kaysa rito na makita o marinig na yung aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Masayang masaya kami para sa iyong pamilya, Sister Sarmiento. Maraming salamat. Kumusta naman, Sister Tomas? Anong mga hamon naman ang napaharap sa iyo para patuloy makibahagi sa ating gawaing ministeryo? Bago mag-pandemic, sa akin na po tumira yung nanay namin. Total, mag-isa na lang naman ako sa bahay. Nagtutulungan naman yung mga kapatid ko na maibigay yung kailangan niyang mga gamot at yung paborito niyang gatas. Pero nung pandemic na, nabalian siya ng buto sa hita. Kaya mula noon, lagi lang siya sa kanyang wheelchair. Naging hamon sa akin yung pagbibigay sa kanya ng higit na atensyon habang tinutustusan yung pang-araw-araw naming pangangailangan. Naging iba na sa nakasanayan ko yung sitwasyon. May time na dahil sa pagod, naiiyak ako at nagiging negatibo na yung kaisipan at damdamin ko. Kaya masakit man sa akin, naiisip ko noon na mag-quit sa pioneering. Buti na lang hindi ka huminto, Sister, at kasama ka namin ngayon. Anong mga pagbabago ang ginawa mo para makapag-adjust sa kalagayan mo? Matapos itong ipanalangin, nag-decide po ako na ibenta na yung aking sasakyan. Natigil po kasi yung hanap buhay ko noon dahil nga po sa pandemic. Unti-unti rin naman na nakapag-adjust kami dahil virtual naman lahat ng activities natin noon. So lagi lang talaga sa bahay. Nung face-to-face na, tinuruan namin yung nanay namin sa paggamit ng Zoom app para sa pulong. Humingi rin po ako sa mga kapatid ko ng 2 araw na schedule sa paglilingkod. Gabi pa lang, inihanda ko na yung mga kakailanganin niya para sa araw ng bukas habang ako ay nasa ministeryo naman. Binibigyan ka namin ng komendasyon sa mga adjustment na ginawa mo. Paano kayo nakinabang sa pagsunod sa mga tagubili ni Jehovah? Naging mas totoo sa akin yung Mateo 6:33. Nakita ko kung paano kami pinaglalaanan habang nagpapatuloy ako sa pagpapioneer. Malaking tulong din yung study article number 17. April 2021 ng Bantayan. Bukod sa paglapit sa Diyos na Jehovah, lumapit din ako sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan na makikinig at magpapayo sa akin kapag umiiyak at nagiging negatibo ako. Sa ngayon, may mga nakaka-stress pa rin naman pong sitwasyong bumabangon paminsan-minsan. Pero sa tulong at alalay ng Diyos na Jehovah, mas nakapag-a-adjust na po kami. Habang parehas po namin pinagsisikapang gawin ang buo naming makakaya sa araw-araw at sa paglilingkod. Natutuwa kami para sa iyo. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Napapasaya ng mga Kristiyanong babae ang puso ni Jehovah at talagang napakalaki ng nagagawa nila para sa bayan ng Diyos. Kumusta tayo? Paano natin maipapakita na pinapahalagahan natin ang mga Kristiyanong babaeng ito? Kailangan na maging mabait tayo sa kanila, maglaan ng panahon sa kanila, at magmalasakit sa kanila. Para sa ilang mga sister, ang mga pagpupulong ang pagkakataon nila para makasama ang mga kapatid. Kaya sinisikap ba natin na makausap sila, kumustahin sila, o magpakita ng malasakit sa kanila? Halimbawa, kung ang isang sister ay nagkaroon ng bahagi sa pulong o kaya naman ay nagkaroon ng magandang komento, hindi ba maganda rin na bigyan natin sila ng komendasyon para talagang mas mapatibay sila? Kumusta kapag wala ang isang nagsosolong magulang o may edad na sister sa ating pagpupulong? Sinisikap ba natin na i-text o i-chat man lang sila? Talagang napakahalaga, mga kapatid, ng ganong maliliit na bagay para maipakita na talagang pinapahalagahan natin ang masisipag at masisigasig na mga sister na ito. Patuloy sanang pagpalain ng Diyos ni Jehovah ang mahal nating mga sister dahil sa kanilang pananampalataya, pagtitiis at pagkakaroon ng lakas ng loob. Tandaan ito, mahal naming mga sister. Mahal na mahal namin kayo at mahal na mahal kayo ni Jehovah. Sino pa ang nakapagpapasaya sa puso ni Jehovah? Makinig naman tayo ngayon kay Brother Jeran Bayog mula sa San Mateo Congregation habang tinatalakay niya ang huling bahagi ng symposium na ito. Pinapasaya nila ang puso ni Jehovah, mga may edad.
Anong salita sa Bible, mga kapatid, ang kapag narinig nyo, ang may isip nyo agad, mga may edad? Bigyan ko kayo ng clue, mga kapatid. Tingin lang kayo sa bandang unahan nung upuan. Kaso parang mahirap ngayon, ha? Mukhang nagpakulay yata ng buhok, no? Yun din ba yung naisip nyo? Ang naisip ko kasi yung nasa Kawikaan 16:31, yung dati, ulong may uban. Pero ngayon, puting buhok. Pero hindi ba may karugtong yon? Sabi, yung puting buhok daw, korona ng kagandahan o karangalan. Hindi ba sa literal, mga kapatid, yung corona, meron niyang value meron niyang halaga Halimbawa, alam niyo ba na yung pinakamahal na corona sa ngayon na umiiral, yung nasa United Kingdom, yung St. Edward's Crown, ang halaga nun, 3.2 billion pesos lang naman. Ganun kamahal yung corona na yon. Pero ito, tanong mga kapatid, kahit na merong value, merong halaga yung corona, sino mas mahalaga? Yung corona na isinusuot o yung nagsusuot ng corona? Sino mas mahalaga? Kaya sa pananaw ni Jehovah, mas mahalaga yung mga may edad, yung mga may puting buhok. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit na may edad na kayo, meron na kayong mga limitasyon, patuloy pa rin kayong sumusuporta at nakikipagtulungan sa layunin ni Jehovah. Kaya mahal na mahal kayo ni Jehovah. Pero syempre, doon tayo sa realidad. Alam natin na habang nagkakaedad ang isa, nadadagdagan din yung mga limitasyon niya. Tapos nababawasan naman yung mga nagagawa niya. Anong nararamdaman ng mga may edad? Nalulungkot sila. Minsan po ba na naranasan nyo, naramdaman nyo na rin po yung ganito, mga may edad? Tignan nyo yung naramdaman ni David. Sa awit 71, verse 9, tapos verse 18, yung unang part, ang sitwasyon, may edad na si David nung sabihin niya to. Habang binabasa natin yung teksto, subukan nating unawain ano kaya yung nararamdaman ni David. Doon tayo sa verse 9. Huwag mo akong itakwil kahit matanda na ako. Huwag mo akong iwan kapag mahina na ako. Verse 18, yung unang part. O Diyos, kahit tumanda na ako at pumuti na ang buhok, huwag mo akong iwan. Ano sa palagay nyo ang nararamdaman ni David sa sitwasyon na yan? Nalulungkot siya, no? Pwedeng nasisiraan ng loob. Pwede kaya na pinanghihinaan si David ng loob kasi naikukumpara niya yung nagagawa niya noon, tapos sa kalagayan niya ngayon na mahina na siya, na marahil nga nakaratay na lang siya sa higaan. Pwede, no? Naiisip niya na parang wala na siyang nagagawa. Naramdaman niyo na rin po ba yan, mga may edad? Na para bang wala na kayong halaga, na dahil sa mga limitasyon nyo, parang wala na rin kayong nagagawa? Naisip niyo na rin po ba yung ganon? Pero ang tanong ganito, wala na nga po ba talaga kayong nagagawa? Gamit tayo ng ilustrasyon. Parang ganito, mga kapatid. Halimbawa, naglinis ka ng kusina mo, tapos sa isang sulok, nakita mo yung kutsilyo na lagi mong gamit-gamit. Nung kunin mo yung kutsilyo, marumi na, naluma na dun sa sulok. Tanong ganito, dahil ba luma na, marumi na yung kutsilyo, itatapon mo na ba? Hindi. Baka ang gagawin mo, lilinisin mo lang. O kaya baka hasain mo lang konti, gagamitin mo pa rin. Makakahiwa pa rin. Pero ang tiyak ganito, mga kapatid, sigurado, hindi na yan kasing talim, kasing talas, o kasing ganda nung bago yan. Pero magagamit pa rin, makakahiwa pa rin. Anong lesson? Iba na yung kaya nyong gawin ngayon, mga may edad. Iba na yung kalagayan nyo ngayon sa kaya nyong gawin noon. Pero magagamit pa rin kayo. Yun ang maganda doon. Makakahiwa pa rin kayo. Meron pa rin kayong magagawa. Pero ang tanong, ano nga bang pwede nyo pang gawin? Patuloy natin yung sinabi ni David dun sa verse 18, dun sa next na part. Sabi ni David ganito, hayaan mong sabihin ko sa susunod na henerasyon ang tungkol sa kapangyarihan mo at ang tungkol sa kalakasan mo sa lahat ng darating. Paano natin matutularan yan, mga may edad? Kung limitado na yung nagagawa nyo ngayon sa pagbabahay-bahay, sa gawaing ministeryo, pwede nyo bang subukan yung tinatawag na internal ministry? Meron ba kayong naiisip sa loob ng kongregasyon na pwede nyong tulungan? O kaya, halimbawa, pwede nyo bang ikwento yung magagandang karanasan nyo sa mga kabataan? Patibayin sila na
subukan din yung pagpapioneer o kaya kung gaano kasaya na maglingkod ng buong panahon. Iba man yan sa nagagawa nyo noon, meron pa rin kayong magagawa. Mapapatibay nyo yung mga kapatid sa kongregasyon para maging malapit sila kay Jehovah at gumawa, makipagtulungan din sa layunin ni Jehovah. At sa ngayon, marami ang mga kapatid na gumagawa niyan. Yung mga may edad na gumagawa niyan. Gusto nyo ng sample? Interviewin natin, mga kapatid, yung dalawang may edad na tapat at matyaga pa rin nakikipagtulungan sa layunin ni Jehovah kahit humihina at tumatanda na sila. Patawagin natin sina Sister Milagros Antonio mula sa Bagong Barrio Congregation. Siya ay 73 years old. At si Sister Trinidad Cabrito naman mula sa Siling Bata Congregation. Siya naman ay 77 years old. Kamusta po kayo mga kapatid? Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano niyo ginawa ang kalooban ni Jehovah noong kalakasan niyo? Sige po, Sister Cabrito. Sa tulong ng Diyos na Jehovah, ginamit ko ang kalakasan ko sa paglilingkuran sa Kanya bilang regular pioneer. Noon, nakipagtulungan ako sa pagpapalawak ng mensahe ng kaharian ng Diyos sa mga ibang kongregasyon. Nilalakad namin ang 3 hanggang 5 kilometro para marating namin ang pinakamalapit na teritoryo. Tinatawid nga namin ang malalaking mga ilog para makumpleto o makobrihan ang aming teritoryo. Ginagawa namin yon linggo-linggo para mabalikan namin yung mga tao na nagpakita ng interes. Nahusay po, no? Talagang sinulit niyo pala yung kalakasan niyo noon. Kayo naman po, Sister Antonio. Ako naman, sa tulong ng Diyos na Jehovah, nung ako ay kabataan, nakakapaglingkod ako ng maghapon. At hindi na kami umuuwi sa tanghali para doon na kami kumain sa Bible study namin. At para magawa naming ma-study yung mga study namin, tuloy-tuloy kaming gumagawa sa maghapon. At ako ay nagiging masaya sa paglilingkod. Ayan, salamat po Pero ngayon po na may edad na kayo, ano pong mga pagbabago yung ginawa nyo sa lumipas na mga taon? Ngayong medyo may edad na ako, merong konting pagbabago ang aking paglilingkod. Dahil nga ako sumasakit na yung tuhod ko, masakitin na, hindi ko na nagagawa yung sigla ko noong kabataan ako. Pero nagagawa ko pa rin patuloy na maglingkod kapag ang aming grupo ay may paglabas, nakakasama rin ako. At nakakapag-schedule din naman akong maglingkod, natutunguhan ko pa rin yung mga Bible study ko at saka yung mga RB ko. Kaya masayang-masaya ako sa paglilingkod. Hindi na maghapon, pero may schedule pa rin. Mahusay po. Kayo po, Sister Cabrito. Habang nagkakaedad na ako, talagang nalimitahan ang aking paglilingkuran kay Jehovah. Pero hindi ito pumigil para ako'y tumigil sa pagpapioneer, sa paglilingkuran kay Jehovah. At gumawa ako ng schedule dahil ako'y limitado na nga ang kalakasan. Gumawa ako ng schedule ko sa aking ministeryo. At sa tulong ng Diyos na Jehovah, sinikap ko na makapaglingkuran sa Kanya ng iba't ibang mga paraan. Tulad halimbawa ng letter writing witnessing, informal witnessing, phone witnessing, at saka yung cart witnessing. Nahusay po, no? Nasamantalan niyo yung iba't ibang paraan ng pagpapatotoo. Pero ano naman po yung bagay na inaasahan yung sigurado kayo na mangyayari sa hinaharap? Nangako si Jehovah na sa awit 37:28 na hindi niya iiwan yung mga tapat sa Kanya. Kaya inaasahan ko at sigurado ako na sa bagong sanlibutan, wala nang magkakasakit, wala na rin tatanda, at hindi na malilimitahan ang paglilingkuran ko kay Jehovah kasi una, ibabalik niya ang aking paningin sa mga mata ko. Itong salamin na to, hindi ko na to kailangan. Kaya hindi na rin malilimitahan ang aking paglilingkuran kay Jehovah dahil ibabalik niya ang aking kalusugan, perpektong kalusugan at kalakasan. Ang ganda po nun. Sister Antonio, kayo po. Ako naman, ang aking inaasahan at magandang pangako ng Diyos sa Jehovah na naaalala ko, yung binanggit ng Hebreo 6:10, na ang maglilingkod ng tapat ay hindi niya lilimutin. Kaya kung bibigyan ako ng Diyos na Jehovah ng lakas at buhay
patuloy akong maglilingkod ng masaya sa Kanya. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, sa nakapagpapatibay na karanasan nyo. Anong napansin nyo sa dalawang may edad na kapatid natin? Ano yung pareho sa kanila? Hindi totoo, no? Na kapag may edad na, wala nang nagagawa. Pinatunayan yan ng dalawang sister. Nakita nyo rin ba, mga kapatid, na pareho silang nagtitiwala na talagang matutupad yung pangako ni Jehovah? Di ba, sa sanlibutan sa ngayon, kapag ang isa ay retirado na, may edad na, ano yung iniisip? Paupo-upo na lang sa tumba-tumba, baka inaantay na lang matapos yung maghapon, pinanonood na lang yung mga dumadaan. Namamahinga na lang, wika nga. Pero sa mga may edad na naglilingkod kay Jehovah, hindi ganyan. Pansinin nyo kung ano yung sa loobin nila. Balikan natin si David. Sa awit 71, verse 14 at 15. Ang sabi ni David ganito, "Pero ako, patuloy akong maghihintay. Daragdagan ko pa ang papuri ko sa iyo. Buong araw kong isasalaysay ang iyong katwiran at ang mga ginawa mong pagliligtas, kahit napakarami ng mga ito para maabot ng pangunawa ko." Ano raw yung gustong gawin ni David kahit matanda na siya? Gusto niya pa rin dagdagan yung papuri niya kay Jehovah. Pwede nyo rin bang gawin yan, mga may edad? O paano nyo kaya yan pwedeng gawin? Merong isang brother ganito Kinamusta ng isang brother yung isang may edad na brother? "Kamusta po kayo?" Ang sagot ng brother sa kanya ganito, "Eto, kaya kong tumalon, kaya kong lumukso, kaya kong tumakbo, pero hindi ko kaya lumipad." Ba't ganun yung sagot ng brother? Ano naiisip niyo doon? Ang sabi niya ganito, yung kaya ko, ginagawa ko. Pero yung hindi ko kaya, hindi ko ginagawa. Anong matututuhan natin dyan, mga may edad? Mag-focus sa kung ano yung kaya nyo. Sabi ng isang 75 years old na brother ganito, huwag laging isipin yung mga hindi mo kayang gawin. Masyahan ka sa kung ano yung kaya mong gawin. Kaya pwede nyo bang isipin, mga may edad, ano nga ba yung kaya nyong gawin ngayon base sa kalagayan nyo? Merong isang 80 years old na sister, ganito yung ginawa niya. Nag-aral siya na gumamit ng computer. 80 years old. Nag-aral siyang gumamit ng computer, tapos dun siya gumagawa ng liham, ng letter, tapos yun naman yung ipinadadala niya sa mga taong interesado. Kasi yun yung kaya niyang gawin. Kamusta kayo, mga kapatid? Ano kaya yung kaya niyong gawin? Baka yung ilan sa inyo, kaya pang mag-public witnessing, makasama sa pagkakart, yung iba kaya namang tumawag sa telepono, o kaya kayang sumulat ng liham. Pero paano kung hindi na kayang sumulat ng liham? Baka nakaratay na lang sa higaan kasi may sakit. Kaya nyo pa rin bang sabihin yung mga presentasyon nyo, yung idea nyo? Kung kaya nyo pa rin, pwede kayong matulungan ng mga kabataan. Habang sinasabi nyo yung presentasyon nyo, sila naman yung nagsusulat. Hindi kayo yung nagsulat, pero kayo pa rin yung author. Kasi galing sa inyo yung idea. Kaya pag-isipan kung ano yung kaya nyong gawin para patuloy tayong makipagtulungan sa layunin ni Jehovah. Merong mga may edad na, ang gusto naman nila, makitang dumating yung malaking kapighatian. Kasi nagtitiwala sila na ililigtas sila ni Jehovah pag dumating yon. Pero kung minsan ang nangyari, baka maunang matulog sila sa kamatayan kaysa sa pagdating ng malaking kapighatian. Pero ang maganda doon, mga kapatid, dahil nagtitiwala sila kay Jehovah, bubuhayin silang muli ni Jehovah sa paraisong lupa. At pag nangyari yon, yung edad, number na lang yan na wala ng halaga. Baka nga hindi na natin yan bibilangin Mag-i-enjoy tayo sa kaya natin gawin. Kaya ano man yung edad mo ngayon, masyahan sa kaya mo, patuloy na makipagtulungan sa layunin ni Jehovah. Dala niyo pa ba, mga kapatid, yung inyong mga program? Sagutin natin yung number 5 na tanong. Paano natin mapapasaya ang puso ni Jehovah? Ang sagot, Roma 12:1, unang Pedro 4:Gs, awit 71, 14 at 15. Ano man ang edad natin o kalagayan sa buhay, pwede pa rin tayong maging masigasig sa paggawa ng kalooban ni Jehovah at patuloy na makapagbigay ng papuri sa Kanya. Kaya huwag sumuko, mga kapatid, patuloy na suportahan yung layunin ni Jehovah, patuloy na makipagtulungan para makapasok tayo sa kapahingahan niya, para mapasaya natin yung puso ni Jehovah.
Salamat, kapatid, at sa inyong mga kasama. Tumayo tayo ngayon at awitin natin ang awit bilang 38 na may pamagat na tutulungan ka niya. Pagkatapos ng awit, maaari kayong manatiling nakatayo para sa ilang patalastas. Muli, awit bilang 38.